Magandang araw mga kababayan! Narito na naman ang inyong weather update kung saan tatalakayin natin ang pinakabagong impormasyon tungkol kay Bagyong Nika at ang mga inaasahang epekto nito sa ating bansa sa susunod na 24 oras. Kung nais mong manatiling updated sa mga pinakahuling balita tungkol sa panahon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para sa mga updates. Sa pinakahuling update, patuloy na lumalakas si Bagyong Nika at kumikilos patungong Pakanluran. Ayon sa PAGASA, ang sentro ng bagyo ay huling namataan 335 kilometers east-northeast of Infanta, Quezon or 330 kilometers east of Baler, Aurora. Kasalukuyang taglay ni Bagyong Nika ang lakas ng hangin na umaabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may mga pagbugso na umabot sa 135 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito ng westward o pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil sa patuloy na pagpapalakas ni Bagyong Nika, ipinatupad ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa mga sumusunod na lugar. Northern bahagi ng Aurora, Isabela, Quirino at southern bahagi ng Cagayan, southern bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, northern bahagi ng Nueva Ecija, southern bahagi ng Ilocos Sur at northeastern bahagi ng Pangasinan. Samantala, ipinagbigay alam naman ang Signal No. 1 sa mga sumusunod na lugar: Cagayan at Babuyan Islands, northern bahagi ng Apayao, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Bagyong Nika's impact sa Pangasinan, Aurora at Tarlac. Central at northern bahagi ng Zambales, Metro Manila, Bulacan, Rizal at mga bahagi ng Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Dahil sa malakas na hangin at ulan na dala ni Bagyong Nika, inaasahan ang malalakas na pag-ulan sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal No. 2, particular na sa Isabela at Aurora. Ang mga lalawigang ito ay maaaring makaranas ng pag-ulan na may taas na 100 hanggang 200 millimeters, kaya't maghanda na sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil sa mga epekto ng bagyong ito, makakaranas din ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan ang mga sumusunod na lugar. Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Northern Samar. Habang patuloy na kumikilos ang bagyo, naapektuhan na rin ng outer rain bands o buntot ni Bagyong Nika ang mga lugar sa Northern Mindanao, Soxargen at Zamboanga Peninsula. Bukod dito, nagdudulot din ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas, ilang bahagi ng Central Visayas, pati na rin sa hilagang bahagi ng Negros Island Region at Western Visayas. Sa mga susunod na oras, inaasahan ding mararanasan ng ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Metro Manila at Central Luzon ang epekto ng bagyong ito. Mahalaga na maging alerto ang mga kababayan natin sa mga lugar na ito at maghanda sa mga posibleng epekto ng malalakas na hangin at ulan. Ayon sa pinakahuling forecast track mula sa PAGASA, inaasahang maglalandfall si Bagyong Nika sa Isabela o sa hilagang bahagi ng Aurora sa darating na umaga o hapon. Pagkatapos ng landfall, inaasahan na tatagos ang bagyo sa kalupaan ng Northern Luzon, partikular sa mga kabundukan. Posible ring humina pansamantala ang bagyo habang tinatawid ang mga kabundukan, ngunit may posibilidad na muling mag-re-intensify at lumakas muli pagkatapos nitong makatawid sa kalupaan at pumasok sa West Philippine Sea. Habang patuloy na kumikilos si Bagyong Nika, patuloy din ang monitoring ng PAGASA sa mga apektadong lugar. Pinapayuhan ang mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na manatiling alerto at handa sa mga malalakas na ulan at hangin. Mahalaga na sundin ang mga abiso at babala mula sa mga lokal na awtoridad upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Sa pagtatapos ng forecast period ng Bagyong Nika, inaasahang tatangayin na nito ang kalupaan ng Northern Luzon at posibleng makalabas na sa kalupaan sa gabi ng Nobyembre. Ayon sa mga eksperto, pagkatapos ng landfall, hindi malayong makaranas ang ilang bahagi ng bansa ng pagbabago sa panahon at patuloy ang monitoring ng mga posibleng epekto nito. Ito muna ang ating pinakahuling update sa lagay ng panahon at ang patuloy na paggalaw ni Bagyong Nika.
Mag-subscribe na sa aming channel para sa mas marami pang updates tungkol sa panahon at iba pang mahahalagang balita. Huwag kalimutan pindutin ang bell icon para hindi ma-miss ang mga susunod na updates. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.